Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Mga kaibigan, ang oras po natin ay 3 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Ang tabayanan ng ating palatuntunan, Radio Mindanao. Hello, howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? Naway na sa mabuti po tayong kalagayan. Ito pong inyong lingkod, si Abdel Disay, na nyayahan namin kayo makinig hanggang alas 3 sa isang pagdatanghal ng ating palatuntunan, ang Radio Mindanao. Pagpaumanhin po ninyo mga kaibigan, hindi po natin magkapiling ang ating idol, ang ating anchor man. Paborito ko, paborito ninyo, paborito nating lahat si Al Jacinto. Hanggang ngayon, nasa Maimbung Sulu pa rin siguro ang ating idol. Mga kaibigan, medyo sumakit ang tenga ko ng konti. Nagpiped bag itong headphone natin. But anyway, salam doa kaniko tahan-tahan, magadawan, makarayang, mga mga wagdo ini. Yari na yung subgidang programa na ito, programa singkidaan, programa nila. Favorite scene ako, favorite scene kanyo, singkitan yung katahan-tahan, Radio Mindanao. Sa United Barangays po ng Zamboanga City, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo hindi masyadong gangang makulimlim ang panahon. At saka malinsangan, ano po? Makulimlim nga pero malinsangan naman. Mainit. Huwag po natin kalimutan magdala ng tubig. Wara. Maayong hapon sa atong mga sukin, sa atong mga silingan diha sa Zamboanga, Sibugay Province. Kumusta ang atong mga igsuon, ang atong mga silingan, ang atong mga sangkay ba? Kasangkay o ang katropa? Kabarkada, mga karonda na do, mga mahigugmaon sa demokrasya. Bisang katong dili mahigugmaon sa demokrasya, bisang katong palaaway.
hapon kaninyong tanan. Pero maglinog gani hala, tanang santo. Sang pidon, kay lagi kining linog, magkahadlok bitaw no, na ay lang hiskut-hiskut dia hala. Na daw maabot nga linog. Na may maabot nga linog, wala man, pero kinahanglan kitang tanan, andam. Alerto, ride ba? Na kay wate kay balo, ginuuray kay balo nga kano sa maglinog. Og bantayan na daw kanang atong mga mananap, mga manok, mga iro, mga unsa ba diha, mga kabaw, mga langgam, na sila kalihukan nga murag kanang sila rin makahibalo na. Diba? Sila rin magkahibalo manggawas ang uban mga kaigsunan. Unya murag ka ng saba kaya sila. So, mao na sila rin ay nagkahibalo. Apan ang mga tao para sa nato, agugoy. Diha sa Zamboanga del Norte ay nagkukusog kaya ang atong signal diha. Malibayang kayo sila kaya lagi na sila badungog nga stasyon diha sa Zamboanga del Norte. Ilabi na dyo dito sa Zamboanga del Sur. Ay diyan sa mabuhay, diyan sa bayog, pastilan kusog kaya diyan sa mulabe, ito dito sa kumalarang magagsunan. Kusog kaya nga itong signal, ang signal sa RPND XXX. Bisa ko lang mag number 1, daghan na kag number 1 oy. Daghan na kag mag number 1, kami number 2 lang. Kaya di namin siguro mag number 1 kay magsiksikan. Mag-ilog sa number 1, dito lang sa number 2 kay nag-iisa. Antod pa dito sa Johnson, mga kaigsunan, diyan sa Cotabato, pastilan kusog lang gihapon ang atong signal. Labi na dyan rin sa Basilan Province. Pastilan kusog kayo, tibok Basilan Province, mga kaigsunan. Tatingala sila dagat, mga dungog ang atong signal. Pangutanon natong mga ukoy diya. Mga dawa naman mo diha, di ba? Pahiyong po gamay dahi. Aron samod nagkagwapa. Onya, kiay-kiay, buntag, hapon, magabi aron nga ang lawas natong mamahimog sexy ba? Dili kay siksik. Mahimo daw ingon silang hubag kayo. Salam doa ron mga kakampungan, mga kalolasan na doon lupa sumog. Ay nago, matanog matampal, linsinan sinarpi and RPND doon lupa sumog. Nagtunog silbihon mga waktu ni di programa na to, Radio Mindanao. At saka sa tawi-tawi mga mapagmahal sa demokrasya, talagang malakas po ang ating signal. Sa lahat ng mga sundalo po natin, magigiting ang kawal ng Pilipinas, magandang hapon po sa inyong lahat. Samang kayong naroroon ay binabati namin kayo na magandang hapon. Para mga kaibigan, 11 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Unsa maning balita, unsa maning tungod lagi kining shabu. Tungod laging kining nalulung na sa droga, mga kaibigan. Mantagin mo, pati ba naman ay pusa kanyang pinatos? Ganyang klaseng tao na kung nasa
mabuting pag-iisip ay hindi siguro makagawa ng ganung klaseng bagay. Pati yung pusa, lalaki pa naman yung pusa ay pinatos mga kaibigan. Hindi lang pinagbigyan ng kanyang misis. Sa gabing yun, pinagtripingan po ang pusa, lalaki pa naman ang pusa. Ay nako, labas sa panahon ngayon mga kaibigan. Pusa. Ayan, takin mo, may asawa, may anak 2, na dahil sa droga mga kaibigan. Na dahil sa droga, nagawa niyang patusin ang pusa. Naku, kawawa naman yung pusa mga kaibigan, boleret daw kayo. Lunes na Lunes po tayo mga kaibigan, Pedja 27 na po ngayon mo. Isang bukas ay 28 na naman. Palapit na patapos ang buwang Pebrero. Buwan daw ng puso, buwan ng pagmamahal. Sana naman ay lahat ng buwan, lahat ng araw, lahat ng oras ay araw ng puso. Araw ng pagmamahalan. Ayan. Bumili po tayo ng pahayagan, itong regional newspaper, Mindanao Examiner. Sumusulat po tayo ng katotohanan na walang kinatakutan, walang pabol-pabol. Walang pabol-pabol daw mga kaibigan. Ayan po. Sinusulat po tayo ng walang ng katotohanan na walang takot at pabor. Upang bigyan kayo ng balita. Mula sa at mga images mula sa Southern Philippines. So bumili na po tayo mga kaibigan. Lunes po tayo ang bagong issue ng Mindanao Examiner. Nandiriyan po yan sa ating palengke. Diyan sa ating newspaper stand. Marami po tayong magbibili dyan. Kaya lang madali pong ubos. Maaga pa po mga kaibigan ay magpunta na po tayo dyan sa palengke, dyan sa mga basaran mo natin. Dyan sa tabi-tabi. Mga newspaper stand. Marami pong newspaper diyan. Di sana po diyan ay yung regional newspaper Mindanao Examiner. At daliin po ninyo kasi madali pong maubos. Ang sirkulasyon po niya mga kaibigan, Western Mindanao, Eastern Mindanao, ARMM, Cebu at Manila. Dito po yung laman ng Mindanao Examiner mga kaibigan. Sa front page pa rin, Peace Talks. Ayan, Peace Talks. Posible daw ang buhayan ng pahamalang Duterte ang Peace Talks. Sa mga rebeldeng komunista, di inaasahan na muling magkikita ang mga negosyador sa Agosto upang formal na buksan ang nabasurang pag-uusap. Sana nga mga kaibigan, pero gagawin po ngayong Agosto. Agosto. Sa fanpage pa rin ng Mindanao Examiner, Bangsamoro delayed, stakes rising for Duterte.
medyo po nabala mga pag-usap sa ating mga Bangsamoro people dahil sa mga iba't ibang mga kaganapan na nagaganap, mga kaguluhan na nagaganap dito sa Mindanao mga kaibigan. Kaya pinagpaliban muna yung usaping Bangsamoro. Sa front page pa rin ng Mindanao Examiner mga kaibigan, China urges US to contribute to peace in South China Sea. Ayon sa China, ayan, sabi niya na umaasa po sila na ang US ay gagawin din nila para sa kabutihan, kapayapaan at stability dyan sa South China Sea or sinasabi natin West Philippine Sea. Dahil nagpapakita po ang US ng kanilang aircraft carrier at nagumpisa pong mag-patrolya diyan sa riyon. Sa front page pa rin ng Mindanao Examiner mga kaibigan, Ninja Caps dumating na sa Basilan. Ayan mga kaibigan, dito pa rin sa loob ng Mindanao Examiner mga kaibigan, the ARMM turns over 13.27 billion pesos project in Maguindanao Town. Malaki yan mga kaibigan, mga road projects po yan diyan sa Maguindanao Town, 13.27 million pesos. Search on for abducted crew of Vietnamese cargo ship. At ang mga sundalo po natin ay naglo-launch ng isang operation upang hanapin at rescuehin itong mga crew members ng Vietnamese fighter abducted by suspected Abu Sayyaf rebels. Siyempre, dito pa rin sa Mindanao Examiner mga kaibigan, sa mga naglalakad na hindi nila alam kung ano yung petsa, mayroon pong kalendaryo rito. And nandito po yung mensahe ng province ng governor ng Sulu. Governor Abdul Shakur Tototan II. Sabi pa niya sa kanyang mensahe mga kaibigan, the values and attitudes that our youth learn will shape the kind of province Sulu will become. We need to turn the hopes we share for ourselves and our children into economic and social reality for others. Inshallah, we shall be witnessing a renaissance of public faith, the awakening of public trust, a revival of cultural prominence, and the beginning of thoughtful reconstruction. Yan po mga kaibigan na mensahe po ng Sulu Governor Abdul Shakur Tototan II. Tapos sa baba niyan, mayroon pong kalendaryo. Sa balita pa rin dito sa Mindanao Examiner mga kaibigan, PNP ARMM praises Sulu leadership for unwavering support. ARMM Lanao del Sur draw up anti-poverty plan. Gagawa po sila ng strategy mga kaibigan.
Paano po awagasan itong kahirapan nga. Sa loob daw ng 2 taon, ay marami pong naghihirap, so gumawa po sila ng mga plano, ng strategy. Paano po mabawas-bawasan naman yung kahirapan dyan sa kanilang province. Paul Watchdog demands resignation of Comelec boss. Advertise with us. Siyempre, may mga tips po tayo. How to transfer everything from iPhone to Android. And then sa ating health tips para sa batang pihikan kumain. Basahin po ninyo mga kaibigan. Mga misis, bumili po tayong Mindanao Examiner. Kung nahirapan po kayo, pakainin, pihikan po ang inyong mga anak. Sa pagkain, mahirapan po kayo, o nahihirapan po kayo ng pagkain ng inyong mga anak, nandito po yung health tips. Payo po ni Dr. Willie Ong. Siyempre, kung gusto mo niyong magluto, narito po yung recipe ng shrimp, scampi, linggan o linggan. Gano'n ba ito? Lang natin itong matitikman natin ito kanong gaano kasarap ba ito. And then sa likod nito ang Cebu Examiner. Dole stops work at the mall's construction site. Mga nagpadagan sa K-12 Plus project, may paubong sa communications workshop. Sa Cebu Examiner pa rin mga kaibigan, the Rotary Club raises funds for children with congenital heart defects. So bumili po tayo mga kaibigan, tangkilikin po natin ang ating the regional newspaper Mindanao Examiner. Magmadali po tayo dahil mabilis po itong maubos. Doon lang sa Manila mga kaibigan, dyan sa Taguig ay pagdating ng newspaper, 1 oras lang, masimot ka agad. Dahil marami pong bumibili dyan ang taga Mindanao, gusto po nilang malaman ang mga pangyayari nagaganap dito sa Mindanao. Plus may mga picture po ito mga kaibigan, colored pa. May mga images po rito at colored mga kaibigan. Ay nako, sa lungsod ng Zamboanga mga kaibigan, isang vendors nagbebenta ng sigarilyo ay pinagbentahan pa naman ang isang pulis. Ang pulis naman ay nagkunwari na nagdodrive. Siyempre, yung kanyang pag-off duty siya, namamasahero ito. Bumili siya ng isang stick na sigarilyo. Sabi ng nagbabanda ng sigarilyo, sabi na, sir, bili kayo ng shabu. Yun, huli siya. Oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 26 na sandaling makalagpas ang 2:00 ng hapon. Para mga kaibigan, babalik ang ating palatutunan pagkalipas ng mga ilang paalala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RP
Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno mga kaibigan, salamat Raymond. Ang oras po natin alas 2:30. Okay mga kaibigan, sa ating chismis pa rin. Binawi po ang unang deklarasyon na pinugutan na ang German National ng Abu Sayyaf. Binawi po ng PNP chief. Kasi kahapon po mga kaibigan, yung pong ultimatum na binigay ng Abu Sayyaf Group na pupugutan na po nila ang kanilang bihag pag hindi binigay ang hiniling nilang 30 million pesos. Wow! Pag hindi daw nila, pag hindi binigay, pag hindi sila, ang galingan po nila ay hindi ibigay yung 30 million pesos, pupugutan na nila ang ulo nitong kanilang bihag. Now, binawi po ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang una niyang deklarasyon. Medyo may kumukontra yata niya. Nabubulol po tayo. Una niyang deklarasyon na pinugutan na ng Abu Sayyaf Group o ASG ang bihag nilang German National na si Jürgen Kanter. Paliwanag na hindi pa raw kumpirmado na pinugutan na ang dayuhan ng ASG unless mayroon silang makitang katawan nito. Nasabi kasi na noon na una nang sinabi ni De La Rosa na ang kumpirmasyon ay base na rin sa impormasyon sa kanilang nakuha sa intelligence group sa kanilang counterparts sa Armed Forces of the Philippines. Now, ayon po kay PNP Chief, kailangan pa rin magsagawa ng validation hanggat hindi nare-recover ang bangkay ng dayuhan. Diba? Bago ito mga kaibigan ay nagbanta ang teroristang grupo na pupugutan daw nila si Kanter matapos ang sinagawang airstrike ng AFP sa Paticulsulo nitong nakalipas na Sabado. Nagbigay po ng deadline. Nagbigay pa ng deadline ang bandidong grupo na hanggang alas 3 ng hapon ng linggo kapag hindi daw makapagbigay ng ransom para sa kalayan ng German National na bihag ay kanilang itong tutuluyan pugutan ng alo. Ay naku mga kaibigan, ano pa nangyari sa mga kababayan po natin alam nila yan na masama po ang pagpugot ng ulo. Hindi po yan makatarungan. Ano po? Bueno mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng 32 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio
Mindanao. Doon na lupansog sa lamdoaron mga kakampungan mga kalawlasan na doon na yan. Maununo na yung mga kakampungan, ang ating Sulu Governor, Governor Toto Dan, sa lamdarong kanyo guwawan ng mga kalawlasan na naman sa mga pamilya mo rin doon hayan. Ay, yung PNP ng ARMM ay saludo po sa leadership ng ating governor sa kanilang sa suporta na unwavering support. Ang Sulu authorities sa Muslim Autonomous Region ay pinasalamatan po ang Sulu Governor Toto Tan para sa kanyang unwavering support to sa mga pulis. Siyempre, ang ating governor pa talagang walang humpay ang pagsuporta sa ating mamayan, lalo-lalo po sa ating mga authorities. Mabulis man, masundalo man, masibilyan man, ay hinahangaan po natin ang ating butihing governor dyan ng Sulu. Si Chief Superintendent Ruben Teodoro Sundak, ang Regional Police Chief, kumakailan lang ay binisita po ang ating butihing governor dyan sa Kapitolyo upang personally magpapasalamat sa kanya. And itong si Sundag ay sinamahan po ng Sulu Provincial Police Chief, si Superintendent Mario Buyukan, at ang senior officers. Doon sila ay mag-courtesy call diyan sa Kapitolyo at nagkausap nila ang ating butihing Sulu Governor. Now, si Sundag, who took over from Chief Superintendent Agripino Javier noong December, ay also met with former Governor Sacordan and similarly praised and thanked him for his valuable contribution to peace and development efforts. Siyempre, nandoon yung mga municipal mayors at provincial board members nandoon sa meeting na yon. Siyempre mga kaibigan, pag ang isang leader ay talagang ang inatubag ay para sa kabutihan ng kanyang bayan, ay marami po ang magpapasalamat, marami po ang magbubunyi, marami po ang ikangang susuporta, diba? Ayan, maraming bumibilib, maraming nagpipraise.
Isa sa mga araw na ito mga kaibigan, talagang ang Sulu ay asenso, umusbong, mulambo mga kaigsunan, kay lagi ang ilang leader diha. Very good, diba? Very good. Saka madali silang kausapin yung pamilya ng Tandian sa Sulu mga kaibigan. At nasubukan natin nung kanilang tatay, kinausap natin noon. Bumisita po tayo, nag-interview tayo sa kanila. Nung diyan pa tayo sa Sulu noon. Approachable po silang lahat. Approachable po silang lahat mga kaibigan. Ano ba itong armadong grupo umatake sa North Cotabato? Ay nago. Diyan sa pinuputukan ng mga armadong grupo ang isang punong barangay. Magkasamaan nito sa probinsya ng Cotabato. Ayon kay Minsayap Chief of Police Superintendent Bernard Tayong, habang nasasagahan ng grupo ni Barangay Lower Glad Minsayap Barangay Kapitan Nestor Rabara sa Sitio Udsuran Barangay Mudsing ay namadaan nilang 4 na mga armadong kalalakihan. Nagulat na lamang daw si Rabara nang sila ay paputukan ng mga suspect gamit ang matataas na uri ng armas dagong alas 10 ng umaga kahapon. Mabuti na lang ay hindi sila tinamaan at nakadapa ang grupo ni Rabara at hindi tinamaan. So, ang oras po natin ay 20 sandali na lamang po bago sasabit ang alas 3 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ay nago, ngayong araw na ito mga kaibigan, nag-strike po ang mga operators ng mga jeepney, ng mga public utility vehicles. Sa Manila lang mga kaibigan, marami pong mga mamayan doon ay stranded at maraming mga eskwelahan, colleges and universities ay walang pasok, pati mga opisina walang pasok. At dito din sa Northern Mindanao, paralisado 80% sa public utility jeepneys. Paralisado sa Northern Mindanao. Inuulat ngayon ng National Confederation Transport Union or NCTU Northern Mindanao na nasa 80% na paralisado ang mga sasakyang pampasahero sa bumibiyahe sa bahagi ng Cagayan de Oro City at Misamis Oriental nitong araw na ito. Sinimulan daw ng grupo kasama ang Starex Baston Northern Mindanao ang nationwide transport strike kaninang madaling araw. Maaring dumami pa raw ang bilang ng mga sasakyan na titigil pasada malapot sa isang nilapitan ng women transport sector ang mga driver na bumibiyahe sa kabilang transport strike. Dito sa atin ay wala naman siguro, no? Wala. Diyan sa lungsod ng Zamboanga ay wala tayong nabalitaan na nag-strike ang ating mga jeepneys diyan.
inihayag po ni Aguilar mga kaibigan, itong NCTU National Coordinator Jaime Aguilar na buong Hilagang Mindanao ang nagsagawa ng transport strike kung saan nakabase ang kanilang mga nasakupan. Samantala, isang kasapi ng media ang nabiktima ng tinatawag na suyak matapos maapakan ng gulong ng kanyang minamaneho ng motor na motorsiklo sa sentrong bahagi ng lungsod. Suyak, mayroong guwi lang nilalagay ng mga pako, ano dyan. At least, mong may mga nagbibiyahe na ayaw sa kanilang ayaw, hindi sumama sa kanila, sa mga nag-strike. Gisampuyan nila na ng mga pako. Yung iba ay talagang markang S. So, motorsiklo po nitong isang media ay nabiktima. Kaya naplat in taon kining sa media na biktima ni anang unsa di nagpakalat na may mga gilabay ng mga lansang disdalan pag-agi po sa media ang niyang motor plat. Samantala may mga pinakalat din mga libreng sakay buses ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB 10 para sa mga pasahero na apektado ng strike. Po natin mga kaibigan ay ganap ng 15 sandali na lamang po bago sasabit ang 3:00 ng hapon. Ay nagdagdag bawas sa produktong petrolyo ipapatupad ngayong linggo. Dagdag bawas. Nag-announce po ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa bansa. Maglalaro sa 30 hanggang 40 sentimos ang itataas kada litro ng diesel habang mayroong 20 hanggang 30 sentimos naman ang itataas kada litro ng kerosene. Ito na po daw yung pang-anim na beses na pagtaas ng presyo ng produktong langis ngayong taon. Sa Surigao muli mga kaibigan, no? Sunod-sunod daw yung paglinog diha sa Surigao karong simanaha. Muli pong niyanig ng lindol ang Surigao del Norte bandang alas 2:57 kaninang madaling araw. Pamantay na basa nga itong miaging adlaw mga kaigsunan nga na daw lindol nga mo, na daw linog nga mo, abot ay kanon sa mana.
Bato masayod kay Ginoo masayod ana mga kaigsunan pero unsa may buhaton nato pananglit na ilinog. Magampo, puman, mulihog Buddha, dili kay magampo na lang dito mulihog. Ayon po kay Carlos Simborio ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PhilBox. Surigao, tumama po ang lindol sa 123 kilometer north and 59 degrees east sa bayan ng Burgos, Surigao del Norte. Nasundan daw ang pagyanig, pagsabit ng alas 3:43 ng madaling araw. Nganong gabi man siya mga kaigsunan, walang pinipili ang lindol kahit maaraw man yan, kahit magabi man yan. Basta gani, mulinog na, Allah. Nasundan pa ito ang pagyanig, pagsabit ng alas 3:43 ng madaling araw sa lakas na magnitude 2.9. Onya pag alas 5:27 kadlawon gihapon ni mga kaigsunan, isang magnitude 4.0 na lindol ang yumanig. Ay nago sa parihuri paring bayan. Gayong paman, nilinaw po ng PhilBox na ang naturang mga pagyanig ay hindi aftershocks sa magnitude 0.67 na lindol na tumama sa siyudad ng Surigao noong Pebrero at 10. Ibig sabihin mga kaibigan, panibagong lindol po ito ang naganap dyan sa Surigao City. Now, ito po ay dahil ibang fault, di umano, ang gumalaw kanina kung ihambing sa fault na gumalaw sa malakas na lindol na yumanig sa siyudad ng kinasawi ng 10 katao. So sa ngayon mga kaibigan, wala pa rin silang natanggap ng report ng pinsala sa sunod-sunod na mga pagyanig. Paano mga kaibigan, ng oras po natin ay ganap na siyam na sandali na lamang po bago sasabit ang alas 3 ng hapon. Ay na mga kaibigan, now isa pala niyang palatandaan mga kaibigan, pala sige si Glinog di pa mumuhunong diha sa inyong mga ginabuhan na dili mayo. Sa mga dili mahadlog linog be, muukurog dagane ng kalibutan pastilan. Onya naalang gihapunta sa dili maayong mga trabaho. Sige lang tag magsabudiha, sige tag hit-hit, sige ta mamaligya og mga sabudiha. Sige ta magbinuang, hala, sige ta mangikil, unsa-unsang nabuhat nato nga wala na sa balaon sa Ginoo, balaon sa atong konstitusyon. Makasasa ang uban mga kaigsunan. Kinahanglan magbago na ta ba? Magbago na tayo kay pirmita kaneng ginabisita sa Linog. Masuganin ng Ginoo sa tuwa na tanan mo unsa naman ta. So all out war pa rin ang
sinagawa ng ating Armed Forces of the Philippines laban po sa mga NPA. Lalo pong pinalagas at 51 sumuko na at 17 arestado. Nana ba, kamo na God? Gusto gani mo gapaypaan ngayon ang atong gobyerno na unsa ni hikayan sa inyong sige na mag-pistog na da. Araw na ate kalinaw ay kamo po nga nilisugod, kamo po ay mura pag unsa ni mura pag gamo ang gobyerno diha. O niya karon gigira mo karon sa atong militar. Na ang uban misurrender lang in taon. Ay dili lagi kayang gobyerno oy bisag unsaon nato. Ay na mga kaibigan, kinakapos na po tayo ng oras. Ang bilis mo na po. Basta ikaw na bitaw na yung sanadere mo. Dalira kayong panahon, no? O gahinahod nga kining kamo na god atong chismis-chismis dire. Kamo, di mo muto na watay mahimo. Chismis, ang tanan nga kipinadol tinamo dire. Kadawa mo diha. Pag namin nasulti na mo nga dilema o. Pagpasensyahan na lang ko ninyo tao na gunda usahay magkamali ba. Sa ngalan po ng ating anchorman si Al Sindo nasa maimbong sulu pa rin mga kaibigan at naway bukas ay makakapiling natin diya. And sa ngalan po ng ating SM na si Philip A. At siyempre ang ating technical director sa hapong ito, ang ating kaupangalat na si Raymond Bagaching Karandang. Siyempre dyan sa Transparent Side, magandang hapon po diyan sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Abdel Disa. Nasabi maraming salamat and may God bless us all. So love you, bye and take care.